So, hi guys! Once again mga ka-Bloom and welcome back muli sa ating YouTube channel. So, our vlog po today is about CCTV camera na V380 Pro pa rin. Dahil po sa comment ng isa nating viewers, ngayon guys, sobrang layo po natin sa ating CCTV camera. Nasa malayong lugar po tayo ngayon. And ang gagawin po natin sa vlog na to is ipapakita ko po sa inyo na kahit naka-internet data lang po tayo, hindi po tayo gagamit ng Wi-Fi, you can access remotely yung ating V380 Pro na naka-installed sa ating bahay kahit nasa malayong lugar ka pa, or I can say also na kahit nasa abroad ka pa. So tuloy-tuloy lang yung video natin guys. Medyo madilim lang yung record po ng ating camera dahil terik yung araw ngayon and against the light. Dito guys, sa portion na to, na-open na natin yung V380 Pro application sa ating cellphone and naka-access na tayo remotely. And kinukontrol na natin yung focus ng camera ng ating V380 Pro na naka-installed po sa ating bahay. So ito guys, i-widescreen pa natin yung ating monitor ng ating cellphone para ma-appreciate nyo lalo kung paano natin i-access remotely yung ating CCTV camera na naka-installed sa ating bahay. So ito po siya. So dito guys, kinukontrol po natin yung bandang lower portion na camera ng ating CCTV and tinatry po natin yung i-navigate yung left and right na focus niya and then yung up and down. So base po sa vlog po natin ngayon, no, na-access po natin remotely kahit nasa malayong lugar po tayo. So ito guys, ang magiging tip ko po sa inyo. Pagka nag-install po kayo ng V380 Pro CCTV camera sa inyong bahay, make sure po na meron po tayong internet wifi para po ma-install po natin ng tama yung CCTV camera po natin sa ating cellphone. So ito yun guys, pagka nag-install po tayo ng walang source ng internet wifi, meaning PLDT, Converge, ang mangyayari po kasi pagka walang internet wifi, ang gagawin po ng ating cellphone is magko-connect lang po siya through access point or through hotspot ng CCTV camera. Kaya ang mangyayari talaga guys is pag nasa malayo na kayo, hindi nyo talaga ma-access yung CCTV camera na. Or kahit sabihin na natin na nasa malapit ka lang naman na area sa bahay nyo, ang problema hindi naabot ng hotspot ng CCTV yung cellphone mo. So mag-offline po siya or hindi mo na talaga siya ma-access. So yun guys, paano ba natin i-install ng tama sa internet wifi? Panoorin nyo po itong susunod na video. Eto guys, make sure na mayroon tayong wifi sa bahay. Lahat naman ng wifi guys is naka-default sa 2.4 GHz. Ipakita ko muna guys kung saan nakapwesto yung CCTV natin, and intended po siya sa harap ng bahay and naka-focus siya sa labas mismo. Eto guys, ilalagay na natin yung CCTV sa receptacle and then i-power on na natin. So ang next na gagawin po natin is mag-install na po tayo ng V380 Pro na application sa ating cellphone. So make sure lang po na nakakonect sa Wi-Fi yung cellphone po natin. Dito po sa Play Store po tayo mag-install ng application na V380 Pro. So i-search lang natin and then i-download po natin. After natin ma-complete download, i-open natin agad yung application and then magpapakita po yung declaration and terms. Bali, i-checkmark lang natin yung I have read and agree. And then i-press natin yung read and agreed. Ito po yung next na magpapakita. So slide left lang po yan 2 beses. Pagkahawak po natin yung ating cellphone. Yan, ganyan. And then, i-press natin yung get started. Yan, sa bandang baba, guys. Yan. So, ito na guys, pwede na tayo mag-register or gumawa ng account. Since gagawa tayo ng account, ang ipipress po natin or wala pa tayong account, ang ipipress po natin is yung register. And then, ang gagamitin po nating ipang register po is yung email ad po natin. So guys, pwede namang cellphone number ang ipang verify po natin sa ating account. Ipe-press lang po natin sa bandang taas, magbabago po yan. Magpapakita yung phone verification or email. Pero guys, pinakamadaling pang verify po is yung email ad po natin. So next dito guys is i-press po natin yung please select a country or region. Ang ilalagay po natin is Asia, since ang Pilipinas po is belong to Asian country. I-press pa natin yung confirm, and then sa bandang lower portion guys, ilagay po natin yung ating personal email ad. Pagkalagay po ng ating personal email ad, i-press po natin yung next sa bandang baba ng ating cellphone para makareceive po tayo ng 6-digit verification code na isi-send sa ating email ad po. Within 60 seconds lang guys yung pag-input ng 6 verification code
kung ma-expired, uulit po kayo. So, dapat bago ma-expired, mailagay nyo na agad yung 6 verification code and ma-press po natin yung next sa lower portion ng ating cellphone. After that guys, magpapaset na siya ng password. Ang recommended po is combination ng tatlong character, alphabet, big letter, and small caps, and then numbers and special character. So, habang nagsiset po tayo or gumagawa ng password, may recommendation or instruction po sa bandang lower ng ating cellphone. And then, ipapakita niya po kung very strong yung nagawa po nating password. And then, guys, pagkalagay natin ng password sa bandang taas, i-retype lang po yung nagawa nating password sa bandang baba and then, i-press natin yung confirm. And then, antayin po natin mag-register ng tuluyan and then, ito yung magpapakita po. Antayin lang natin magpakita yung I know and then, i-press po natin yon. Ito siya. And then, i-press din natin yung get started para tuluyan siyang ma-register or makagawa ng account. And then guys, i-press po natin yung orange text sa lower portion, yung permission for adding device, para ma-set natin guys yung permissions and enabled settings ng locations and Bluetooth. Unahin na natin yung locations guys, i-allow po natin yung permissions and enabled settings. I-press lang po yung while using this app. Yan po. And then, yun, nakaset na po yung enabled settings. I-allow nyo lang po yun. And then, next po, yung Bluetooth naman. I-allow natin yan. Press allow. And then, ganun din po, yung enabled settings. I-allow din po natin. So, bago natin i-press yung confirm, guys, make sure lang po na double check po natin kung na-i-on natin lahat. Pag okay na po, press confirm na guys and ito na yung magpapakita po. Dito guys sa add device, malapit na tayo mag-install ng ating CCTV camera. So pag press po natin ng add device yung plus sign, and then i-press po natin yung while using this app, magpapakita na po yung scanner ng ating V380 Pro application sa ating cellphone. So ready to scan na po sa QR code ng ating CCTV camera. Eto guys, i-explain ko lang to. Kaya tayo mag-scan ng QR code ng ating CCTV camera is para mai-connect natin sa Wi-Fi yung CCTV camera mismo. So, ganito ang gagawin po natin. Sobrang dali lang po ito. Hindi po kayo mahihirapan. Eto guys, i-scan na natin yung QR code sa likod ng ating CCTV camera. Sandali lang po yan, wala pang 3 seconds na i-scan na po niya. Eto guys, after niya ma-scan, nag-auto-detect kung anong Wi-Fi ang gamit po natin. So, yung Orly 2.4 GHz. So, ang next na gagawin po natin is ilalagay po natin kung anong password ng gamit po nating Wi-Fi. And then, pagkalagay po natin, i-press lang po yung confirm para po mag-connect na po yung ating CCTV camera sa ating Wi-Fi. So, antay lang tayo dito guys, connecting sa Wi-Fi yung ating CCTV camera. Dito po sa pamamagitan ng ating cellphone. Yun po, naka-arrow sa icon ng cellphone. So, ito na siya guys, connecting na yan. Yan. So, select lang tayo ng pangalan ng ating device. And then, i-press natin yung confirm. Yan. Connected na po yan, guys. Yan na. Sobrang bilis lang at napakadali lang po mag-connect. Itong paraan ng pag-install natin, guys, is ma-access natin remotely kahit nasa malayong lugar po tayo. Kahit yung kamag-anak natin nasa abroad, pwede nating i-share sa kanya ito.